motor o matagal ka na nagmo-motor, kailangan mong panoorin ng vlog na to para sa mga anim na bagay na kailangan mong malaman tungkol sa pagmo-motor na wala nagsasabi sa'yo. So, let's get right to it. Pasok, intro. Alright, netizens, bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga following netizens na papa-shoutout. Arcel Pasis, RJ Rocamora Santiago, kay Steve Salcedo, kay Sherilyn Hadulco, Bessie, see you bukas, and kay Danilo Doholes, Gabriel Mi, Rolando Alcantara, Domus Day, Rising Oblivion, Darwin Mendoza, Khalil, Don Flores, kay Harley John Cabison, Gendry Faith Gatmaitan, Al-Haq Islam, kay Romar Paharin, kay Rene Boy de la Gente, kay Jason Miranda, Karel Jan Tuquero, CJ Phone Home, SZGM PGM, kay Jade Agni, Cesar Noga, kay Simple Techmar at kay Jay Coral. So mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo dito sa baba and give this video a thumbs up. So without further ado, let's get right to the vlog. Good day netizens, this is Nel Adriano. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe. Hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. Magandang umaga, hapon o gabi, depende kung ano oras mo napapanood to. So, una sa lahat, Happy Valentine's Day po sa lahat ng nanonood na netizens natin dyan. Naway maging masaya ang Valentine's yun. Hindi ko alam kung Valentine's Day ko to may upload or February 15 na. But still, Happy Valentine's po. Sana na-enjoy nyo yung Valentine's Day nyo. So, ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang 6 na bagay na gusto kong malaman ng mga baguhan sa motor or probably hindi alam ng mga new riders. 6 things that nobody tells you about motorcycles, especially sa mga new riders. So, these are just random tips and advice and also some facts na encounter ko during my ride as an experienced riders. So kung baguhan ka man o matagal ka na sa pagmumotor, pwede mo pa rin itong panoorin para ma-refresh ka sa mga bagay na ito. So without further ado, let's get to number 1. Number 1 po is yung raindrops or yung patak ng ulan. Kapag ka new riders ka po, tayo, dapat kasi lagi tayo naka full gear, di ba? Pero merong mga times na mayroong exposed na skin while driving. Kung bawa, naka-t-shirt ka lang or naka-shorts ka, tapos biglang pumatak yung ulan. Yung ulan o yung patak ng ulan is masakit po yun sa balat. Parang karayom na tumatama sa balat mo because you're going against the rain o kaya naman sinasalubong mo yung patak ng ulan. So, tendency is kapag nagpapatakbo ka, mas mabilis yung pagpapatakbo mo, mas masakit sa balat yung mga rain or yung ulan. Tapos tendency rin, syempre, minsan bubuksan mo yung visor ng helmet mo kasi hindi ka na makakita dahil puro patak na ng ulan o basang-basa na yung pinaka-helmet mo, yung pinaka-visor niya. So, pag tinanggal mo yon, ang sakit din nun sa mukha. Lalo-lalo na kapag tinamaan ka sa mata. So, nakakatakot yon. So, make sure to be mindful kapag naulan. If you want me to make a video on how to ride during rainy seasons or kapag naulan, please comment down below. Pwede ko po yan gawa ng vlog para ma-share ko rin sa inyo mga safety tips. So that's number 1. Be mindful of the rain. Kaya kailangan nakakapote ka, naka-full gear ka para ma-prevent mo yung masakit na patak ng ulan during rainy seasons. So that's number 1. Number 2, this will be a raw vlog. So tuloy-tuloy lang po tayo, walang edit. Number 2 will be the extra cost. Kapag ka po na bumili tayo ng motor, ang kadalasan kasi sa mga new riders or kahit doesn't matter if that's a second-hand motorcycle or sa motorcycle dealership mo binili. Kapag tumitingin tayo ng motor, halimbawa, kinukumpute natin yung monthly budget natin. Halimbawa, sabihin natin merong 4,000 kang sobra sa monthly budget mo na gusto mong i-invest na makapagpundar ka sa motor. So, tendency, when you go to motorcycle dealership, ang tinitingnan mo lang is yung monthly na
bayad sa motor, yung monthly installment. Kung bawa, installment, kasi yun naman yung kalimitan sa mga nagmamotor, di ba? Installment. Or sabihin natin full cash, kahit full cash, sakto lang yung budget mo para sa motorcycle itself. Kung bawa, installment, 4,000 monthly, sabi mo sarili mo, ay, kaya ko to. Kaya ko to, 4,000 monthly. O kaya naman, kung full cash, for example, 100,000 pesos yung motor, 100,000 pesos lang din yung pinaka-budget mo. But you have to make sure na hindi lang yung down payment, hindi lang yung full payment or full price ng motor yung babayaran mo. You still gonna get your motorcycle to be registered. So, may registration fee pa yan. Depende sa dealership. Yung iba, sagot na nila yung registration. Yung iba naman, hindi. Meron pa yung monthly maintenance. And also, kapag umabot pa yan ng certain kilometers or certain year, like yearly maintenance or depende sa kilometers sa manual ng motor mo, you also have the preventive maintenance. So, dagdag pa yan, nagkakasakit din po ang mga motor. At meron pang gas. Siyempre, depende yan sa bibilin mong motor. May motor na malakas sa gas, may motor naman na tipid sa gas. So, you also have to put that on your budget para hindi ka mabigla. And also, meron pa yung insurance. So, yung iba, ayaw nila ng insurance. Yung iba naman kumukuha sila ng insurance. But, if you have the money to have the insurance, or pwede tayo talaga mag-invest for motorcycle insurance. Kasi alam naman natin, motorcycle is the number 9 killer pagdating sa Pilipinas. Number 9 cause of death sa Pilipinas is from motorcycle accidents. So, it's really a smart idea to invest for motorcycle insurance. Kahit ano pang insurance yan. Basta as long as you have the insurance for your motorcycle, you'll be good to go. And also, dagdag ko pa doon is yung gears. Okay? Marami, ang lagi kong sinasama sa mga vlogs ko, you have to gear up. You have to wear those protective gears. Isama po natin yan sa budget. Ganito na lang yan eh. Kung matalino ka mag-isip, isipin mo na lang kung mag-invest ka ng 5,000, 10,000 pesos sa gears na mamahalin na alam mo mapoprotektahan ka. It will be better to have the 5,000 bill for the gears than to have 5,000 bill sa ospital kapag na-aksidente ka. Diba? Mas smart yon. Oo, sabihin na natin yung aksidente. Hindi natin maiiwasan. Pero may mga aksidente na tayo ang may kasalanan. May mga aksidente that we can prevent further damage from it. And that's the purpose of protective gears. Yun po yung magiging rason kung bakit kailangan natin ng protective gears. To prevent further damage, or kapag na-aksidente tayo, minor scratches or hindi tayo ganon mapupuruhan. So, mas less yung tendency na mapagastos ka. Diba? So, that will be a very smart idea to also put that extra cost sa protective gears and all that stuff na binanggit ko. So, that's number 2. Number 3. So, before we proceed to number 3, guys, ini-invite ko kayo kung February 14 nyo ito napapanood. I'm in SM Calamba para sa release ng Samsung A71 if I'm not mistaken. Basta yung bagong unit po ng Samsung, I will be there and I'll be vlogging. So, yung mga taga SM Calamba, taga Laguna, lahat po na nandyan, please go here sa SM Calamba na nandito po ngayon. From 1 PM onwards, nandito ako. So, I want to meet you there, netizens. Kung malapit kayo, wala mo kayong gagawin, please go there February 14 at saka February 15. So, 2 days po ako nandyan to vlog yung mga mangyayari doon. So, magiging masaya po yun. So, please spend your Valentine's for sure. Magmo-mall naman kayo, kakain kayo. You can drop by there kung malapit lang kayo para magkita-kita tayo. So, see you there, February 14 and 15, SM Calamba po. So, number 3. Number 3 po is tires. So, kagaya sabi ko, random lang to, but I still jot it down para hindi ko malimutan. Number 3 is tires. Mostly sa mga bagong motor po is, yung mga tires is madulas. Mostly, but not all of them. Hindi lahat, pero mostly sa mga bagong labas ng motor is madulas yung tires. I don't know, maybe that's their way to cut the cost of the motorcycle itself. Hindi ko alam kung ba't gano'n, pero mostly sa mga bagong labas na motor na yung stock na gulong nila straight from the market, straight from the factory is medyo madulas. So, instead na mag-invest ka or mag-isip ka kagad ng mga accessories na gusto mo sa motorcycle mo, ano bang tambucho ilalagay ko dito, ano bang papalitan ko side mirror, gold bolts, all that stuff, make sure to smartly invest your money first on good tires. Okay? Kasi yun po yung magliligtas sa buhay niyo. And by the way, the tires actually is one of the most
or the basic one that will save your life. Kapag mas makapit yung rubber ng tires, hindi mo siya tinipid, punta ka dun sa mga tires na talaga may pangalan, that will save you. Yung mga tire treads po na nakikita niyo, di ba may mga pattern yung tires? So yung mga tire treads po na nakikita ninyo, mostly hindi po yun yung painisip kasi ng mga baguhan sa motor or kahit matagal na, akala nila yung mga threads na yon is dun mas kakapit yung gulong. Mas madami yung threads, mas maganda yung pattern is mas makapit yung gulong. But the truth is, yung threads po na yon is yung pinaka threads ng tires, yung mga design niya, yung pattern na yon. Ang pinaka goal niya, purpose niya is to wipe away the wet ones, the wet road, yung mga water sa road. Kung bawa, nagdadrive ka na maulan, wina-wipe away niya para yung rubber ng tire mo at yung semento or lupa is magtagpo o mag-meet, kumapit sila. So, wina-wipe away niya yung mga mud, yung mga putik, yung mga dust. So, yun, para yung mismong tire and rubber is kumapit sa lupa. So, yun po yung purpose ng tires. And also, be mindful of the tires as well. Hindi po yan panghabang buhay na pag nagpalit ka ng mamahalin na tires na tatagal na yan ng 3 taon, 5 taon, nakala mo isang palit lang. Be mindful kapag ka nakita mong gasgas na yung tires or napapakiramdaman mo na medyo madulas na, is kailangan mo na magpalit. Just like me, sabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat ng stock tires ay madulas. Yung sa akin is stock tires, but it's more than a year na, so I need to change my tires na. But still, ang ginagamit ko lang naman siya for daily use, from home to work, from home to my friend's house. But still, you need to be mindful and also invest to the tires. So, yun po, yung number 3 natin, tires. So, you have to know the basic on the tires. So, number 4. Number 4 will be yung upuan. So, ang pagmumotor po na mahaba is masakit sa puwet. So, masakit sa puwet ang mga long rides. Yun ang hindi natin na-anticipate as a new rider. Maraming nag-aakala na, sige tara, ride tayo ng malayo. But hindi po natin na-anticipate na masakit sa puwet when you reach certain kilometers or kaya naman is masyado ka na mahaba nagda-drive. Medyo masakit na yun sa puwet. So, merong mga debate kung ano yung mas maganda na seat para sa motor. Mas maganda ba yung malambot, yung katamtaman, yung matigas? So, madaming debate. Personally, on my experience is, kapag ka masyadong matigas yung upuan o pag pinindot mo, kala mo katamtaman lang yung lambot, pero matigas pa rin pala, during long rides, masakit siya sa lower back. Sa lower back po, masakit. Doon mo siya mararamdaman na may ngalay. Kapag ka naman masyadong malambot yung upuan, is nagbo-bottom out ka dun sa pinaka-frame niya. So, tendency is matigas din yun. So, kapag ka nandun ka na, mahaba na yung binabiyahe mo, lumubog ka na dun sa frame, masakit din siya sa puwet. So, kapag ka ganun, the best thing to do is to take a break, 5 to 15 minutes break, magpagas ka muna, magkape ka muna, kumain ka muna. So, you have to take a break. Don't push yourself kapag ka sobrang sakit na ng puwet mo during long rides. Kasi kahit matigas, malambot, katamtaman man yung upuan mo, for sure makakaramdam ka pa rin na ngalay, ng sakit sa puwet, at all that stuff that will bother you. So, make sure that you're comfortable during the rides. Isa pa po, medyo trivia lang sa mga nag-gym, sa mga nag-exercise, isa lang din sa mga na-observe ko and also based from research. Kasi di ba yung katawan natin, composed yan ng lamig. Yung mga lamig, yun yung nagkukos ng ngalay. Sa bawa, sa likod, parang lagi kang ngalay, nakaslouch ka. Ganun din sa puwet, may mga lamig din yan. So, yung mga nag-gym dyan, ako na-experience ko during a ride, bago ako mag-rides, nag-legs day ako, legs. I'm working out legs. So, di ba na-workout din yung pinaka-puwet mo doon. So, kapag ka na-workout mo kasi yung mga lamig mo sa katawan, nadudurog sila, naipapawis mo. Kung walang lamig or nakapag-workout ka, nakapag-exercise ka, mas less yung tendency na mangalay ka during long rides. Ano lang yun personal experience ko lang din and based on my gym mates, ayun, na-experience din namin. So, that somehow may help you when it comes to long rides. So, yun lang, extra lang yun. Out of the box, but still, yung mga nag-exercise, you might want to try it para malaman nyo kung tama yung sinasabi ko. But I'm pretty sure that it is. And number 5. Number 5 po is, do not compare your motorcycle to others. Kahit ano pa yung motor mo, kahit second hand pa yan o palagay mo pangit,
I'm pretty sure that you will make fun or you will make the most out of it. Basta matuto lang tayo makontento. You don't need to always compare yourself to other motorcycles. Buti pa yung motor niya, mas mataas yung CC. Buti pa yung motor niya, mas maganda. Be happy and contented on your own motorcycle. Yun yung mahalaga. Kasi at the end of the day, parang pinaghirapan mo yan eh. Kung bakit mo binili ang motor na yan, pinag-isipan mo rin yan. Diba? So, ito yung swak sa budget mo. So, you don't need to work hard na halos mamatay ka na, halos yung panghulog sa motor o pambili mo ng motor, hindi ka na kumakain, napapabayaan mo na yung sarili mo. Mas mahirap yun. Make sure to be contented on the motorcycle that you have. I want to share my personal experience. Yung first motorcycle ko is second-hand motorcycle lang po siya. Kawasaki Aura Nexus. Basta wala na siyang headlight, wala nang ulo, wala nang fairings, wala nang speedometer. Basta pangit na yung overall aesthetics niya. But still, I still managed na by that time I'm just starting. That's my first job after I graduated college. That's my first job. So sabi ko, ito lang yung kaya ko. Yun yung napundar ko, yung motorcycle ko tsaka itong laptop ko na hanggang ngayon ginagamit ko pa. So yun yung dalawang naipundar ko. So that motorcycle, masayang-masaya akong ginagamit yun. Naipang long rides ko na rin siya kahit luma. Yung mga natutunan ko doon is talagang priceless. Natutunan ko yung mga basic ng motorcycle, yung mga maintenance, kung paano siya papagandahin. Every time na papaganda ko siya or na-modify ko siya into useful form is napakasaya nun. So, make sure to enjoy your motorcycle. Hindi mo naman kailangan i-compare. Sige, sabihin na natin na sa'yo na yung pinakamagandang motor or meron kang Yamaha R1, Kawasaki H2, ano pa ba? Z1000, S1000, or kung meron ka mga ganong motor, you're just trying to impress people who's not even paying attention. Kasi sa kalsada, ilang segundo ka lang naman nila makikita na dumaan eh. Oh, pag natin, oh, ang ganda ng motor niya, 1000cc or big bike. Oh, then 3 seconds, 1 minute, o nasa parking ka, they'll be amazed. Oh, ma-amaze sila. Wow, ang ganda ng motor niya. But after that, they're gonna proceed to their own lives. Meron na yung kanya-kanya kinabibisiyan. So, wala na silang pakialam. So, make sure kahit ano pa yung motor mo, scooter ba yan or small displacement, make sure to enjoy it. Ang mahalaga, ikaw mismo is na-enjoy mo yung motor mo. So, make sure to not compare your motorcycle to other motorcycles. Be contented. Paglaanan mo ng atensyon, alagaan mo sa maintenance. For sure, hindi ka pababayaan ng motor mo and mahalayo ang pagsasamahan ninyo. So, yun yung number 5. Number 6 will be the speed. Alam ko, delikado yung speed kagaya ng tinakal ko sa last time. But actually, yung speed, kapag ka responsible speed yung ginawa mo, you'll be the most or you'll be the happiest person riding that motorcycle. So, ang tips ko po sa mga beginner riders, ride with more experienced riders. Kung merong mga motorcycle club, motorcycle team sa inyo, sumali kayo doon. Yung mga responsable po make sure that they're actually responsible in your life, sa life ng members nila. Kung hindi man, wala man kayong group, sumama ka muna dun sa mga kakilala mo na mga experienced riders na medyo may edad na o matatanda na sa pagmumotor, na mahal yung pamilya nila at gustong umuwi ng buo, and also they're mindful of the people around them, mga pedestrians, other motorista, and mindful din sila sa'yo as a member. Kasi kapag ikaw, bara-bara ka lang, na kung sino-sino lang nakita mo nakamotor, oh may motor ka, oh may motor din ako, tara rides tayo. Tapos hindi mo alam, yung palang sinamahan mo is kamote, kaskasero, baka ma-adapt mo yung skills niya, ma-adapt mo yung ganong mentality, which is yun yung ayaw natin sa motorcycle industry. We all have to be safe, safety first, kaya nga lagi sinasabi, diba, ride safe always. So yun, dapat sumama tayo sa mga more experienced riders, kasi pag na-experience mo sila, for sure may madadaanan ka mga kalsada na open, pwede ka mag-speed up, may makikita ka pang magagandang views. For sure kapag kayo na-experience mo, you're gonna be the happiest person riding that motorcycle. Yun yung essence ng pagmumotor natin, na maging masaya. Okay, so yun. And also, make sure, bago kayo mag-rides, every rides, make sure to pray first before every ride. During Sunday rides, make sure to also go to church bago kayo mag-ride or after nyo mag-ride. So, the Sunday, yun. Also, make sure to pray and make sure to give back and give time to praise and worship the Lord. Kasi, siya lang talaga yung magbibigay sa atin ng gabay pagdating sa pagmumotor. Matagal na ako sa pagmumotor, but even once
is hindi pa ako na-aksidente, because I think that's the best tip that I can give you guys. Always pray before you ride. Okay? So yun, yun po yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo. Again, maraming salamat sa panonood. Marami pa ako ditong mga bagay na gustong pag-usapan sa mga next vlog. Meron ako ditong 5 ways to die on a motorcycle. Yung mga 5 bagay kung bakit pangkaraniwang kadalasan na cause ng aksidente. Kung gusto nyo siya mapanood, comment down below, gagawan ko siya ng vlog. Para naman sa mga gustong mag-angkas or sa passenger, meron din akong how to ride with passenger, or kung ikaw ay passenger, para matutunan mo rin. Kung gusto nyo siya mapanood, please comment down below para gawan ko rin siya ng vlog. Kung hindi ko nagagawa ng vlog. Yung mga may tanong po, please comment down below. I'm planning to make a question and answer vlog again. So maraming salamat sa panonood, netizens. Again, happy Valentine's Day. Medyo mahaba na tong vlog, but thank you kung umabot ka sa dulo ng video na to. Maraming salamat sa panonood. And maraming salamat sa pagtangkilik. Maraming pa tayong pagdadaan ng vlogs, motorcycle reviews. Susunod na. So yun, thank you for watching. Keep it cool. Like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Follow me on Instagram at Ned Adriano. So always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Out nga din pala sa tropa ko si MC. Yun, na-aksidente siya sa motor nito lang nakaraan. So pagaling ka, Paps, pati yung commander mo, pagaling kayo. So share ko dito sa vlog ko yung experience nila para magsilbing aral din sa atin. And yun, pagaling ka and ride safe always, netizens. Goodbye. Just call my name, I'm never gonna drop it. Gonna take it to the top.